Ito guys, ilabas ko na naman tong t-shirt ko sa Red Cross. Need muna namin na mag-serve. So paminsan-minsan, ganun talaga, magiging public servant ka. May mga schedule lang kami guys kung kailan kami pupunta or kung saan kami mag-meet to do and serve the public. Lalong-lalo na pag may during typhoon, may nasalanta, ayun. Nagluluto kami. Ayan, namimigay ng arroz caldo. Sometimes pansit, pang lunch. Ganun yun, pack lunch yun. Kaya ganun ang gawain namin bilang isang Red Cross member. And nangungulekta sometimes ng mga coins lang, kahit coins lang. Ayan, para makaipon o makalikom sa mga nasalanta. Wala namang puwersahan guys, pero ganun talaga. Pag may mag-donate, ayun, tinatanggap ng Red Cross. Pag wala, it's okay lang. Yung mga barya-barya na collections, yung lalo dyan sa mga MRT station, merong dyan mga cans na kung may mga barya-barya kayo, pwede nyong ihulog sa mga ganon upang makatulong sa ating kapwa. So what is barya-barya? Kung ikaw ay makatulong sa ating kapwa, right? So, ipagpalagay mo na lang na nahulog yung isang barya sa pocket mo, pero yun pala, kung ihulog mo ito sa isang can na nasa kahira ng mga MRT station ay may matulungan ka na. So kahit papano makabuluhan ang buhay mo na nagkaroon ka nagbigay ka ng public service, right? Sa mga tao na mga biktima. So, on the way na ako guys para magkita-kita kami ng aking mga kasamang mga volunteers sa Red Cross. Oh, ito guys, kalalabas ko lang sa squatter area. Yun ang sabi ni Plema at ni Caldero na pinapalakad nila, nasa squatter ako. Mahiya-hiya naman kayo. Ang kapal-kapal naman ng mukha nyo. Squatter talaga, Caldero. Alam ko kung saan ka nang galing, Caldero, kaya mahiya-hiya ka, no? Ang epal nyo talagang dalawa, magaling kayong gumawa ng kwento, no? Makarma din naman kayo. Darating ang panahon, makarma kayo. Okay? Intayin nyo lang ang mga gawa-gawa nyong kwento. Kwentong barbero, ha? Epal ka, Caldero. Okay, ipalakad mo yan. At least, malalaman naman ng tao kung sino sa atin ang sinungaling. Okay? So, tuloy-tuloy lang ang pagiging bully nyo sa kasinungalingan. Mahiya-hiya ka, ang kapal na mukha mo. Palibhasa yung pananalita mo at personality mo ay bandits ka. You're like a bandit, okay? Kasi squatter ang dating mo pag nagganyan, yung naninira ng tao. Squatter ang dating. Squatter. Hindi tamang tao. Yan yang kulto nyo, ang mga sinungaling at mga pakialamera at palengkera, okay? Kaya nakakahiya yung ugali nyo kasi pag nabibisto kayo, umiiyak na kayo agad dahil sa pagiging sinungaling nyo, okay? Ang galing-galing nyo gumawa ng kwento, mga kulto ng mga tipaklong. Nakakaawa naman kayo. Wala na talaga ang mga loser. So, bye-bye, jamdit na talaga. Now, ngayon, mismo yung idol nyo ang nagpalabas na ng katotohanan na wala na talaga ang jamdit. Pero still, sinungaling pa rin siya. Kasi si Jam ang nagiging sinungaling sa kanyang mga kwento. Si Jam ang naging masama sa kanyang kwento dahil hindi pa rin niya maamin-amin kung ano talaga ang totoong dahilan sa kanilang hiwalayan. So, ganun talaga ang mga kulto. Kulto na mga ano ba? Kawawa naman kayo.
Kaya yan ang karma na nangyari sa inyo, di ba? Kasi mga ipal kayo, pabida-bida kayo eh. Hindi nyo matanggap ang opinion ni Egypta. So it's okay lang for me. It's not for me. Hindi ako yung mag-benefits sa mga opinion ko, kundi sana itong si Songki ang mag-benefits. Okay? Pero mga ipal kayo, sama-sama na kayo dyan lahat. So anong nangyari sa community nyo? Goodbye na, Jamdet. Okay? So second time around na nawala na siya ng love team dahil sa pakialamerong mga founders at mga supporters, and of course sa pagiging careless ni Tekla. O ngayon, at sa hindi pagiging honest. Kaya yon ang nangyari. Yun lang. Huwag kayo kasi magsinungaling. Pag meron kayong tinatago, sabihin nyo na agad. Huwag gumagawa-gawa ng kwento para hindi mabukya. O, gumagawa-gawa kasi ng kwento, dinadamay pa ang ibang tao para magsinungaling. So, what happened now? Laking tawa ko sa inyo dahil sa grabe ang pambubuli nyo sa akin. Okay? Binaliktad nyo ako yung bully. Kayo ang nag-umpisa. Ha? Kayo ang nag-umpisa. Gumanti lang ako. Kasi hindi pwedeng apakan nyo na lang ako ng ganon. Sino ba kayo para apakan nyo ako, ha? Hello? Kayo ba yung napakain sa akin? Ha? Yan ang totoo. Kayo pa ang nagpakain sa akin para babuyin nyo ako at balahurain nyo ako. Siniswerte naman yata kayo mga ungas, yung mga kulto nyo, mga ipal. Kaya anong nangyari? Karma yan. Yan, mayroon pa yan. Susunod pa ang susunod na karma, ha? Tandaan nyo yan. So now, sino ang nakatira sa squatter? Ha? Squatter, si Caldero ang nakatira. Ayan, magaling kasi gumawa ng kwento, chismusa, pakialamera pa. Dahil sa pagiging linta niya, ayan ang nangyari. At hindi pa talaga umaamin ang demonya. Yan kasi, tapos, pag nasa pool, nagagalit. Ano ngayon? 'Di ba? Ang sakit-sakit, no? Na nawala na ang Jamdet. Tapos, ipalpap. Sasabihin pa na naka-private lang. My God, nakakaya kayo. Yan ang napala sa kayabangan nyo, Yan ang napala, kaya namnamin nyo yung pagiging loser nyo, okay? So, talagang meron niyang karma sa kayabangan, kasinungalingan, at pabida-bida, at lalo na sa pang-aapak nyo sa ibang mga sponsors. So, take it or leave it, yan ganun talaga yan, dahil yan yung mga consequences na mangyayari, okay? Gym ako hapon na masyado. Ito naman yung private na gym. This is too small for us. Okay? Ito yung extension na gym isa. Okay? Yan. Hello? Hello? No. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Okay? So may sinilip lang ako guys sa loob and then go out na. And diretso sa venue kung saan kami magkikita. Okay? Bye!